Posibleng maging state witness ang person of interest sa pagpatay sa beauty pageant contestant at nobyo niyang Israeli ayon sa PNP. Kasunod yan ang mga inilahad niya tungkol sa sinapit ng magkasintahan bago matagpuan ang kanilang mga labi. Nakatutok si June Veneracion. Isang person of interest ang naging susi para makita ang mga labi ng beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at nobyong Israeli na si Yitzhak Cohen. Voluntaryong lumapit sa mga otoridad si alias Junjun, ang nagmaneho ng sasakyan na nagdala sa magnobyo sa Kauai site sa Kapas Tarlac kung saan sila inilibing. Batay sa salaysay ni alias Junjun na isang mekaniko, napasama siya sa grupo na sangkot sa krimen dahil may ipapaayos daw na heavy equipment, pero laking gulat niya nang dumating sa lugar at pinasakay na lang sa isang SUV. Ang sasakyan na sinasabi niyang pinasakay sa kanya, yung sasakyan ng dalawang biktima. Pagsakay niya doon, patay na yung dalawa. Sa passenger side, sa harapan, tabi ng driver, nandun yung babae at yung lalaki ay nandun sa likod. Ang sinasabi pa niya, nakabalot na daw ng kumot yung mga mukha. Si alias Junjun ang pinagmaneho sa SUV ng mga biktima habang nasa isa pang sasakyan ang mga suspect papunta sa Kauai site at doon nga inilibing sina Geneva at Yitzhak. Unang plano isa maghanap pa nga ng equipment na baka makapagbukay pa sila, but parang hindi natuloy. Inutusan ni daw ang driver na sunugin ang ginamit ng magnobyo na SUV na natagpuang nasusunog ilang araw mula nang mawala sila. Ang sinasabi niya, ang ginagamit niya, tissue, ikot-ikot niya lang yung tissue, tapos sinindihan yung tissue hanggang kumalat na. Inalok pa daw ng isa sa mga suspect si alias Junjun ng 50,000 para manahimik. Pero hindi rin pala ito tinupad ng grupo. Ayon sa PNP, posible siyang maging state witness. Hawak na siya ng PNP. Pinaghahanap din ng dalawa pang kasama umano sa pagpaplano ng krimen. With respect doon sa mga ina-account, we already have names kahit mga aliases po. So nandun po yung direksyon, hinahanap po natin sila, mga civilian po. Lumabas sa investigasyon na may isinanalupa si Giyang sa magnobyo at para umano mabawi ito, pinagpanggap niya si abuso na buyer para pumayag ang dalawang makipagkita sa kanya. Sabi ng abogado ng pamilya ni Geneva Lopez, kilala na pala dati ng mga biktima at mga kamag-anak ang pangunahing suspect na dating pulis dahil may nauna na pala silang transaksyon na may kinalaman sa lupa. They're very comfortable. Siguro, kampante sila na it's just an ordinary business transaction again. Hindi lang po ito yung transaction nila, meron pa po isang property. Malaking figures. It runs by the million. Meron pong 7.8 and 12 something hectares. Ayon sa pamilya ni Geneva, hindi pa raw natatapos ang paghahanap ng hustisya hanggat hindi pa napaparusahan ang mga may sala. Muli raw silang maglalabas ng pahayag pagkatapos ng libing ni Geneva sa Biyernes. Kinukumpleto naman ng PNP ang mga ebidensya laban sa mga sospek sa pagpatay sa dalawang biktima. Kabilang narito ang mga salaysay ng kaanak ni Geneva, mga dokumento at mga CCTV footage na nakalap sa isinagawang investigasyon. Hopefully po within the week, kung kakayanin po ay makapagsampa po sila ng kaso for double murder against po doon sa mga POIs. But yung pamilya po kasi ng mga biktima ay nakiusap din po na bigyan po sila ng pagkakataong makapagluksa muna dahil kailangan din po kasi natin kuhanan din po ng statements itong mga kaanak ng biktima. Baka sila po kasi yung tatay yung private complainant po. Problema sa pagsasanla ng lupa ang nakikitang motibo ng PNP, kaya umano pinagplanuhang patayin sina Geneva at Yitzhak. Inihahanda na ang kasong 2 counts of murder laban sa mga suspect na hawak ng PNP. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras.